Hi kids! Welcome to Matatag TV. Kumusta grade 4 learners? Tayo ngayon ay mag-aaral sa Asignatura Filipino Quarter 2 Week 5, kwentong kababalaghan at pang-abay na pamanahon. Ito ang mga kasanayan na inyong matututuhan. Simulan na natin! Ang bahay sa tabi ng puno. Noong mga nakaraang panahon, may matandang bahay sa isang liblib na nayon. Ang bahay ay nakatayo sa tabi ng malaking puno sa bukana ng kagubatan. Sa buong nayon, walang nakaalam kung sino ang nakatira dito dahil di pa nila nakikita ang mga nandito. May isang bata ang minsang napadaan sa matandang bahay. Napansin niya ang malaking puno na nagbibigay ng lilim dito. Dala na marahil ng hiwagang ikinabit ng buong nayon sa bahay, kinilabutan ang bata. Gayunman, mas matimbang para sa kanya ang tuklasin kung ano ang mayroon dito. Huminga siya ng malalim at naglakas loob na lapitan ang bahay. Agad napansin ng bata ang mga halamang nagbibigay ng kulay sa harap ng bahay. Walang ano-ano'y may narinig siyang malungkot na halakhak mula sa loob ng bahay. Hindi niya alam kung sino o ano ang mga nasa loob ng bahay, ngunit naging masigasig siyang alamin ang lihim nito. Maingat siyang pumasok sa bahay at doon ay natagpuan niya ang isang dilag na nakaupo sa antigong silya. Ang dilag ay maganda, ngunit ang kaniyang mga mata ay napakalungkot. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya sa nahintatakutang bata. Sumikip ang dibdib ng bata. Hindi siya makapagsalita. Muli, huminga siya ng malalim saka nagsalita. Nakita ko ang bahay, paputol-putol na wika niya. Gusto kong malaman ang hiwaga nito. Masamang tiningnan ng magandang dilag ang bata. Makinig kang mabuti. At ikinuwento niya ang nangyari sa kaniyang pamilya. Aniya, kinuha ng malaking puno ang kaniyang ina at mga kapatid. Mahiwaga ang puno at para mapanatili ang lakas at kapangyarihan, kailangan ito ng mga kaluluwa. Nakapagtago lamang ang dilag sa isang aparador, kung kaya hindi siya nakuha ng mahiwagang puno. Nakiramay ang bata sa dilag. Nagpasya siyang tulungan niyang makalaya ang pamilya ng dilag. Bumuo sila ng plano para matunton ang kapangyarihan ng puno para ito ay mapabagsak. Ilang araw silang naghanda, kung kaya buong-buo ang loob nila sa kanilang gagawin. Natuklasan nila na ang kapangyarihan ng puno ay mula sa malaking kristal sa ilalim ng puno. Agad nilang hinukay ang kristal at ginamit ito para palayain ang pamilya ng dilag. Samantala, nanghina ang puno nang mawala rito ang kapangyarihan. Isa-isang nalagas ang mga dahon nito hanggang sa tuluyang makalbo. Natuyot ang katawan at mga sanga nito hanggang sa nabuwal ito. Nagpasalamat ang magandang dilag sa bata sa naging tulong niya. Muling nabuo ang kanilang pamilya. Nagkabuhay muli ang matandang bahay. Wala na rito ang lamlam sa loob at paligid nito. Hindi na ito ang bahay na kinatatakutan ng mga tao sa nayon.